Pinagkalooban ng conditional refugee status sa Vancouver, Canada ang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca II. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ilang buwan makalipas na lisanin ang Pilipinas. Isa ng refugee sa Canada ang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca. April 1, nang dumating sa Vancouver si Menorca at pinagkalooban ng conditional refugee status ng gobyerno ng Canada. Sa panayam ng UNTV News kay Menorca, sinalaysay nito ang mga dahilan kung bakit kailangan lisanin ng kanyang pamilya ang ating bansa. Si Menorca ay sinampahan ng Iglesia ni Cristo ng mga kasong libel, illegal possession of explosives at adultery. How can you expect justice to be served kung yung mismong justice system hawak ng isang napakamakapangyarihan at maimpluwensyang iglesia? Kapag dumating na sa ganung pagkakataon, ano yung maaasahan mo? Kung yung mismong law enforcement ang gagamitin nila laban sa'yo, kung yung mismong justice system that's supposed to protect you and give you your rights ay ginagamit nila para i-extend pa yung harassment at yung oppression sa'yo. At yung mismong mga tao na ini-expect natin na mangangalaga sa atin, magmamahal at magtuturo kung anong tama, yung pa ang kinakikitaan ng paggawa ng mali at ngayon paglabag na rin sa batas. Noong nakaraang linggo ay dinismiss ng Court of Appeals ang petition for writ of amparo ng dating INC minister dahil hindi napatunayan na may banta sa buhay ng kanyang anak kaya ito umalis ng bansa. Samantala, ibinunyag rin ng dating ministro na mayroon ng malaking utang ang Iglesia ni Cristo. To sum it all up, yung sinasabi nila noon na wala naman daw Airbus ang Iglesia ni Cristo, i-deny nila, biglang sa susunod na pagkakataon, sinabi ng tagapamahalang pangkalahatan, saan sa daw sasakay? Nilabas din nila na meron palang Airbus, tapos dinideny na naman nila. Napakalakas ng loob nila na magsabing handa daw silang pumirma ng waiver para dun sa mga Cayman Island na mga bank accounts na kapag daw napatunayan, pwede daw na sa kanila lang. Pero ngayon, dito sa Pilipinas, hindi nila kayang magpalabas ng waiver ng mga Philippine banks para ipakita kung talagang nga ba na may mga utang ang iglesia, may mga nakasanlang mga properties na katunayan lamang na meron tinatawag na financial mismanagement ang iglesia. Pinabulaanan rin ito na may maibibigay na malaking suporta ang Iglesia ni Cristo sa mga kumakandidato ngayong eleksyon. Yung inaasahan ninyo na solid vote o black vote ng Iglesia ni Cristo, wala na yon. Dahil sa maraming mga kapatid na ang may disgusto na. Ayaw nila na yung mga nangyayari ngayon. Kaya sa halip na sila ay, kumbaga, mag-rally, ang gagawin nila, kung ano ang pagkakaisahan ng pamamahala ng iglesia na iboboto, they will choose not to vote for it. That's their silent protest sa mga nangyayari ngayon. Kasama ang Vancouver, Canada News Team, Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.